Nanay, ito na po ba ang bagong bahay natin? Ang masayang tanong nga iyon ng anak kong si Nena ang nagbigay sa akin ng lakas habang nagmamaneho ako sa ilalim ng nakatirik na araw. Sa loob ng 10 taon, ang bawat patak ng pawis ko bilang delivery driver ay inipon ko sa isang sobreng nakapatong sa dashboard. Iyon ang pambayad para mabawi ang bahay ni Papa, ang tanging alaala ng aming pamilya. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang malakas na tili, isang matandang biglang humandusay sa kalsada, at ang galit na sigaw ng mga taong hindi ko naman kilala. Magnanakaw! Walang ya! Pinatay mo ang nanay ko! Habang nakaluhod ako sa mainit na aspalto, pilit na ipinapaliwanag na hindi ko siya nahagip. Isang kamay ang humablot sa subreng, naglalaman ng aming pangarap. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang isang sulyap. Isang mapanuyang ngiti mula sa matandang akala ko ay biktima. Doon ko napagtanto, hindi ito aksidente. Ito ay isang bitag. Ako si Teresa Mendoza. Akala nila dahil mahirap lang ako, ay madali na akong yapak-yapakan. Akala nila sa pagkuha nila sa pera at danggal ko, ay mananatili akong nakasubsob sa dumi. Pero nagkakamali sila. Sa mundong ito na puno ng mga hudas, matututo akong lumaban dahil ang isang inang kinuhaan ng kinabukasan para sa kanyang anak ay hinding-hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Nanay, ito na po pa ang bagong bahay natin? Ang masayang tanong na iyon ng 7 taong gulang kong anak na si Nena ang tangi nagpapakalma sa kumakabog kong dibdib habang binabaybay namin ang maingay at mausok na kalsada ng Quezon City. Nakapatong sa dashboard ng lumang delivery van ang isang makapal na brown envelope. Sa loob niyon ay ang 500,000 piso, ang bawat sentimong pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. 10 taong puyat, 10 taong pagtitiis sa init at ulan bilang delivery driver, at 10 taong pang-umulila sa bahay ni Papa na kinuha ng bangko noong mamatay siya. Ngayong hapon, sa loob ng 30 minuto bago magsara ang bangko, mababawi ko na ang aming tahanan. Oo, anak. Hindi na tayo mangungupahan sa maliit na kwartong yon. Magkakaroon ka na ng sarili mong kama, at hindi na tayo matatakot tuwing uulan dahil may maayos sa tayong bubong. Sagot ko habang hinahaplos ang buhok niya. Numiti si Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit tila may masamang premonition ng hanging humahampas sa bintana ng sasakyan. Papalapit na kami sa kanto ng isang mataong palengke nang biglang may isang aninong mabilis na humarang sa harap ng sasakyan. Agad kong itinapak ang paa sa preno. Nena, kumapit ka! Umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong na kumakiskis sa aspalto. Sigurado ako, hindi ko siya nahagip. Huminto ang sasakyan na may distansyang isang talampakan pa mula sa matandang babaeng biglang sumulpot. Ngunit sa laking gulat ko, ang matanda ay biglang tumba at nagsimulang humiyaw ng napakalakas. Aray! Tulong! Sinagasan ako! Ang minti ko! Ang sigaw ng matanda na nakahandusay sa kalsada. Nanginig ang buong katawan ko. Agad akong bumaba ng sasakyan. Lola? Lola, ayos lang po ba kayo? Hindi ko po kayo nabangga. Malayo pa po ako. Anong hindi nabangga? Nakita namin! Viral ka na, ate! Sigaw ng isang lalaking biglang lumitaw mula sa gilid. Hawak ang kanyang cellphone at kinukunan ako ng video. Sa loob lamang ng ilang segundo, tila mga langgam na naglabasan ng mga tao mula sa palengke. Napalibutan kami. Ang kalsadang kanina ay dinadaanan lang namin ay naging isang entablado ng kalupitan. Walang hiya ka! Driver ka lang, ang yabang mo magmaneho. Tingnan mo ang matanda, hindi na makatayo. Sigaw ng isang tindera. Nanay! Iyak ni Nena mula sa loob ng sasakyan. Pilit na binubuksan ng pinto pero hinarangan siya ng isang lalaki. Huwag kang lalabas, bata! Ang nanay mo ay isang mamamatay tao! Sigaw ng lalaki kay Nena. Parang sasabog ang puso ko sa galit at takot. Hindi ko siya nabangga! Pakiusap, tumawag tayo ng ambulansya, pero huwag ninyong takutin ang anak ko. Lumapit ang lalaking kumuha ng video. Ang mukha niya ay halos idikit na sa akin. Magbayad ka! 200,000 para sa pampaospital ni Nanay Remedios o itatawag namin ito sa pulis at sisiguraduhin naming mabubulok ka sa kulungan. Wala akong ganyang pera. Ang pautal kong sagot.
Pero bigla kong naalala ang sobre sa dashboard. Napalingon ako sa loob ng van. Ang pinto sa tabi ng driver's seat ay nakabukas na. Ang pera ko! Ang pera ko! Sigaw ko habang pilit na nakikipagsiksikan sa mga taong humaharang sa akin. Nakita ko ang isang lalaking naka-jacket na itim na mabilis na tumatakbo palayo. Bit-bit ang brown envelope na pinaghirapan ko ng 10 taon. Yon ang pangarap namin ni Nena. Yon ang bahay ni Papa. Magnanakaw! Habulin ninyo siya! Kinuha niyang pera ko! Sigaw ko sa mga tao, pero walang gumalaw. Sa halip, lalo nilang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ko. Huwag kang gumawa ng eksena para makatakas. Yan ang bayad sa kasalanan mo sa matanda, sabi ng lalaking nagpakilalang anak daw ni Remedios. Tiningnan ko ang matanda sa aspalto. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, panandalian siyang tumingin sa akin. Walang bakas ng sakit sa kanyang mga mata. Sa halip, nakita ko ang isang mapanuyang ngiti, isang sulyap na tila nagsasabing, nakuha na namin ang gusto namin. Doon ko napagtanto. Hindi ito aksidente. Isa itong planadong bitag. Eksaktong pagkatapos makuha ang pera, isang mobile ng pulis ang huminto sa gilid namin. Bumaba ang isang opisyal na may pangalang SPO2 Borja. Hindi siya tumingin sa paligid. Hindi siya nagtanong sa mga testigo. Dumiretso siya sa akin at pinaligiran ng aking mga kamay ng malamig na posas. SPO2 Borja, pinaligiran nila ako. Kinuha nila ang pera ko. Nakita ko po ang lalaking tumakbo. Pagmamakaawa ko habang tumatagaktak ang luha ko. Tiningnan lang ako ni Borja ng may malamig na tingin. Tumigil ka na sa pagsisinungaling, Mendoza. Maraming testigo rito na ikaw ang may sala. Sumama ka sa presinto kung ayaw mo masaktan. Pero ang anak ko, ang bangko, kailangan ko makapunta sa bangko bago mag-alas 5. Wala na ang bangko mo. Masanay ka na sa rehas. Isinakay ako sa loob ng mobile. Mula sa maliit na bintana, nakita ko si Nena na buhat-buhat ng isa sa mga kasabot ni na Remedios, umiiyak at sumisigaw ng pangalan ko. Nakita ko rin si Remedios na dahan-dahang tumayo, pinagpag ang kanyang duster at sumakay sa isang tricycle na tila walang anumang nangyari. Sa oras na iyon, habang lumalayo ang mobile ng pulis mula sa kanto ng palengke, narinig ko ang kampana ng simbahan sa malapit. Alas 5 na. Sarado na ang bangko. Wala na ang bahay ni Papa, wala na ang lahat. Ang tanging natira sa akin ay ang nagbabagang galit sa aking dibdib at ang pangalan ng matandang iyon na hinding-hindi ko malilimutan. Remedios. Akala nila ay natalo na nila ako. Akala nila ay isa lamang ako mahirap na driver na pwedeng nakawan ng pangarap at dignidad. Pero habang hinihigpitan ko ang aking kamao sa loob ng posas, isang sumpa ang binitawan ko sa aking sarili. Hahanapin ko sila, isa-isa, at sisiguraduhin kong ang bawat sentimong kinuha nila ay babayaran nila ng igit pa sa pera. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang humampas sa bintana ng presinto ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Sa loob ng malamig at madilim na kuwartong ito, ang tanging maririnig ay ang ingay ng lumang electric fan at ang mahinang hikbi ni Nena na nakasandal sa aking binti. Nay, gutom na po ako. Kailan po tayo aalis dito? Bulong ni Nena. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit. Tila natatakot na baka pati ako ay biglang mawala. Sandali na lang, anak. Konting tiis na lang. Sagot ko. Kahit na ako mismo ay hindi alam kung kailan kami makakalabas. Pumasok si SPO2 Borja sa silid. May dalang tasa ng kape na tila walang pakialam sa oras. Umupo siya sa harap ko at dahan-dahang binuklat ang isang manipis na folder. Ang bawat kilos niya ay sadyang mabagal. Isang torture para sa akin na bawat segundo ay mahalaga. Sir, pakiusap po. Alas 5 na po ng hapon. Kailangan ko lang pong tawagan ng bangko. Iyon pong perang nawala sa akin. Pambayad po yun sa bahay. Pagmamakaawa ko, ang boses ko ay paos na sa kaiiyak. Tumingin sa akin si Borja. May mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Mendoza, intindihin mo ang sitwasyon mo. May matandang nasaktan, may mga testigo, at ngayon, nagbibintang ka pa na ninakawan ka? Saan ang ebidensya mo? Niwala ka ng dashcam sa lumang van mo, di ba? Pero nakita ko po ang lalaking kumuha. At yung matanda, Sir,
Umakto lang po siya. Kitang-kita ko po ang sulyap niya. Haka-haka lang yan. Ang totoo rito, si Nanay Remedios ay nasa ospital ngayon, naghihirap dahil sa kapabayaan mo. Putol ni Borja. At ang sabi ng anak niya, si Ricardo, handa silang hindi magdemanda kung makikipag-settle ka. Settlement? Ninakawan na nga ako. Ako pa ang magbabayad? Bulalas ko. Wala na akong pera. Ang lahat ng meron ako ay nasa sobrang kinuha nila. Eksaktong pagkatapos kong sabihin yon, bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking kumuha ng video kanina sa palengke. Si Ricardo. Wala na ang galit ng mukha niya kanina. Sa halip, pinalitan nito ng isang mapagkunwaring lungkot. Officer, kumusta po ang nanay ko? Sabi ng doktor baka kailangan ng operasyon sa balakang. Sabi ni Ricardo habang nakatingin sa akin ng may pang-uuyam. Mahirap lang kami, officer. Hindi namin alam kung saan kukuha ng pambayad. Ayan, Mendoza. Narinig mo? Kung gusto mo makalabas dito at asikasuhin ang sinasabi mong bangko, pirirmahan mo ito. Sabi ni Borja sabay abot ng isang dokumento. Waiver of rights. Ibig sabihin, inaamin mo ang pagkakamali mo at nangangako kang babayaran mo ang danyos sa biktima. Kapalit niyan, makakauwi ka na ngayon. Tiningnan ko ang papel. Parang isang hatol ng kamatayan. Kung pipirmahan ko ito, inaamin ko ang isang kasalan ng hindi ko ginawa. Pero kung hindi ako pipirma, mananatili ako rito at tuluyan ng mawawala ang pagkakataon kong makuha ang bahay ni Papa. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 5:15 p.m. Pwede ko bang tawagan ng bangko? Kahit isang tawag lang po, hiling ko. Binigay ni Borja ang kanyang kelpono ng may pag-aalinlangan. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinadial ang numero ni Mr. Cruz, ang manager ng bangko na kaibigan ng aking ama. Hello, Mr. Cruz? Si Teresa Mendoza po ito. Pasensya na po, nakaroon na po ng emergency sa daan. Papunta na po ako, pakiusap. Hintayin ninyo ako. Mrs. Mendoza? Ang boses ni Mr. Cruz ay malamig at tila may halong awa. Kakatawag ko lang sa'yo kanina pero hindi ka sumasagot. Pasensya na, Teresa. Ang deadline ay 5:00. Dahil hindi ka nakarating, ang reservation mo sa bahay ay otomatikong nakansela. Parang gumuho ang mundo sa paligid ko. Pero Mr. Cruz, bukas ng umaga magdadala ko ng pera. Hindi na maaari, Teresa. May isang walk-in client na dumating kaninang 4:45 p.m. Binayaran niya ang buong down payment sa cash. Ang kontrata ay pirmado na. Hindi na sa inyo ang bahay. Nabitawan ko ang telepno. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ay tila tunog ng pagsasara ng pinto ng aming kinabukasan. 10 taon. 10 taon ng pagtitipid, ng pagkain ng asin at tuyo, ng pagtatrabaho hanggang madaling araw. Lahat yon ay nawala sa loob ng 15 minuto. Sino? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Sino ang gumili? Tumingin si Borja kay Ricardo. Nagkatinginan silang dalawa, isang sulyap na puno ng lihim na tagumpay. Sabi ng manager, isang nagngangalang Ricardo Di Maano ang bagong may-ari. Sabi ni Borja habang tinitingnan ang kanyang logbook. Dahan-dahan kong agat ang aking ulo at tiningnan si Ricardo. Ang lalaki nagsabing mahirap lang sila. Ang lalaking humihingi ng pambayad sa ospital. Ang lalaking ito ang kumuha sa bahay ng tatay ko gamit ang perang ninakaw nila sa akin. Ikaw, ang bulong ko. Ang galit ay nagsimulang dumalay sa aking mga ugat tulad ng lason. Kinuha ninyo ang pera ko? Tapos, ginamit ninyo para bilhin ang bahay ko? Tumawa ng mahina si Ricardo. Isang tawang mapait at puno ng pang-iinsulto. Masyado kang madamdamin, ate. Sa negosyo ang mabagal ay naiiwan. At sa kalsada, ang tanga ay nananakawan. Borja, nakita niyo yun? Inamin niya. Sigaw ko habang pilit na tumatayo, pero mabilis akong itinulak pabalik ni Borja sa upuan. Wala siyang inamin. Ang sabi niya, sa negosyo ay may nananakawan. Baka ang ibig niyang sabihin ay yung mga hindi nag-iingat. Depensa ni Borja. Ngayon, Mendoza, pipirma ka ba o gusto mong dumaan sa inquest? Kapag nag-inquest tayo, sa kulungan ka matutulog. Paano ang anak mo? Tiningnan ko si Nena. Ang mukha niya ay puno ng takot. Wala kaming matutulugan ngayong gabi.
Wala na kaming pera kahit pambili ng gatas. Kung mananatili ako rito, lalong walang mangyayari. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ko ang panulat. Ang bawat titik ng pangalan ko sa papel na iyon ay tila isang sugat sa aking danggal. Pinirmahan ko ang waiver. Ayon, malaya ka na, sabi ni Borja sabay bukas ng posas. Pero tandaan mo, may utang ka pa sa pamilya nila. At sisiguraduhin naming magbabayad ka. Lumabas kami ng presinto sa gitna ng malakas na ulan. Wala na ang aming van. Hinila na raw ito ng kumpanya dahil sa aksidente. Nakatayo kami ni Nena sa gilid ng kalsada, basang-basa, bit-bit ang isang maliit na bag na mga gamit na natira sa amin. Sa di kalayuan, nakita ko si Ricardo na sumakay sa isang magarang sasakyan. Bago siya umalis, ibinaba niya ang bintana at may itinapon na maliit na piraso ng papel sa tapat ko. Para hindi ka maligaw kung gusto mong makita ang dating bahay ninyo. Sabi niya sabay sibat palayo. Pinulot ko ang papel. Isang calling card ito ng isang kumpanya ng real estate at sa likod ay may sulat kamay, Property Management Dante Velasquez. Nanigas ang buong katawan ko. Si Dante, ang boss ko, ang taong nagbigay sa akin ng trabaho at nagsabing ituturing niya akong parang sariling anak. Siya ang namamahala sa pagbebenta ng bahay? Hindi lang ito simpleng nakaw. Ito ay pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Nay, saan tayo pupunta? Tanong ni Nena habang nanginginig sa lamig. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang luha ko ay humalo sa patak ng ulan. Wala na ang bahay, wala na ang pera, at wala na ang mga taong akala ko ay kakampi ko. Pero habang nakatingin ako sa madilim na kalsada, isang bagay ang luminaw sa isip ko. Hindi na ako ang Teresa na madaling maloko. Ang bawat luha ni Nena ngayong gabi ay magiging mitsa ng apoy na susunog sa kanilang lahat. Hinalungkat ko ang aking bulsa at naramdaman ang isang maliit na bagay. Ang lumang susi ng bahay ni Papa na hindi ko pa naisusuko. Hinigpitan ko ang hawak dito hanggang sa bumaon ito sa aking palad. Pupunta tayo kay Dante, anak. May kukunin lang tayo. Sabi ko sa boses na kasing lamig ng gabi. Dahil kung ang mga hudas ay may plano, ang isang inang wala nang mawawala ay may parusa. Ang bawat hakbang ko papasok sa opisina ng Velasquez Logistics ay nagiiwan ng basang marka sa malinis na sahig. Hawak ko ang kamay ni Nena na nanginginig pa rin sa lamig ng ulan at sa takot na naranasan namin sa presinto. Sa gitna ng karangyaan ng opisinang ito, ang mga dekalidad na sofa, ang malamig na aircon, at ang amoy ng mamahaling pabango, mukha kaming mga pulubi na naligaw. Teresa? Diyos ko, ano nangyari sa inyo? Mabilis na tumayo si Dante Velasquez mula sa kanyang swivel chair. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ang parehong muka na nagbigay sa akin ng pag-asa noong mga panahong wala kaming makain. Si Dante ang itinuturing kong kuya, ang taong nagtiwala sa akin bilang babaeng driver sa gitna ng mundong puro lalaki. Sir Dante, kinuha po nila ang pera ko. Ang bahay ni Papa, nawala na po. Hikbi ko habang tinatanggap ang tisyo na iniabot niya. Nabalitaan ko ang aksidente, Teresa. Sabi ng mga saksi, mabilis daw ang takbo mo. Sabi ni Dante, habang hinihimas ang kanyang baba. At ang kumpanya, kailangan bawiin ang van dahil sa laking danyos na idinulot nito sa imahe ng Velasquez Logistics. Alam mo naman, sensitibo ang mga kliyente natin. Pero sir, alamin niyo maingat ako. Sinadya po nila yon. At ang pera ko. Sir, paano nila nalaman na may dala akong ganong kalaking cash sa van? Tumitig sa akin si Dante. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot sa malayo. Teresa, baka naisigaw mo sa kanto o baka may nakakita sa'yo sa bangko. Sa panahong ito, kahit pader ay may tainga. Ang mahalaga ngayon, ligtas kayo ni Nena. Sir, pakiusap, kahit pansamantala lang po, hayaan ninyo kaming manatili sa barracks ng mga driver. Wala na po kaming matutulugan. Pagmamakaawa ko. Bumuntong hila si Dante. Iha, puno ang barracks dahil sa bagong shipment. Pero sige, magpahinga muna kayo rito sa waiting lounge. May kakausapin lang akong mahalagang kliyente, tapos titingnan natin kung ano ang magagawa ko. Iniwan niya kami ni Nena sa lounge. Binigyan kami ng sekretary niya ng mainit na tsokolate. Pero hindi ko ito magawang inumin.
May kung anong tinik sa lalamunan ko na hindi ko malunok. Bakit parang masyadong mabilis ang lahat? Bakit parang handa na si Dante sa mga isasagot niya? Nay, naiihi po ako, bulong ni Nena. Tumayo ako para samahan siya sa banyo sa dulo ng hallway. Pagbalik namin, napadaan kami sa bahagya nakabukas na pinto ng opisina ni Dante. Karaniwan ay diretso lang ako, pero may narinig akong pamilyar na boses. Isang boses na narinig ko sa presinto at sa palengke. Sigurado ka bang hindi siya nakatunog, Dante? Yun ang boses ni Borja, ang pulis na nagposa sa akin. Huminto ang mundo ko. Hinila ko si Nena sa likod ng isang malaking paso ng halaman at dahan-dahang sumilip sa siwang ng pinto. Sa loob, nakaupo si Borja, habang may hawak na makapal na sobre, ang brown envelope ko. Sa tabi niya ay nakatayo si Ricardo, ang anak ng matandang si Remedios. Masyadong tanga ang babaeng iyon para makatunog. Tumataong sagot ni Dante. Wala na ang malambot at mapag-alalang boses niya. Ang boses na naririnig ko ngayon ay puno ng kamandag. Akala niya talaga ay hulog ako ng langit sa kanya. Hindi niya alam ang bawat ruta na ibinibigay ko sa kanya ay tinitingnan ko kung saan siya pwedeng mabiktima ng walang CCTV. Magaling ang timing ni Nanay Remedios, sabi ni Ricardo habang binibilang ang pera sa loob ng sobre. Pero Dante, malaki ang bawas nito ha. Sabi mo 500K ang dala niya? Bakit 400K lang ang nandito? Gago! Siyempre, kailangan ko ring bayaran ang admin ko para burahin ang GPS logs ng van niya sa oras ng aksidente. Sagot ni Dante sabay hablot ng ilang bundle ng pera. At huwag ninyong kalimutan, sa akin nakapangalan ng property management ng bahay na binili ninyo. Sa huli, sa akin pa rin babagsak ang komisyon ng bahay na yon. Ayos ka talaga, boss, ani Borja. Isang delivery driver lang, pero naging gatasang baka natin. Ano nang plano mo sa kanya? Nagmamakaawa sa labas, gusto raw matulog sa barracks. Pabayaan mo siyang magdusa. Bukas, ipakansela mo ang lisensya niya sa LTO gamit ang waiver na pinirmahan niya. Sisiguraduhin natin hindi na siya makakahawak ng manibela sa buong Pilipinas. Kapag wala na siyang trabaho, kusang aalis yan dito. Nanginghinig ang buong katawan ko. Ang bawat salita nila ay tila mga saksak sa aking likuran. Ang taong itinuring kong pamilya, ang taong pinaglingkuran ko ng tapat, ay siya palang arhitekto ng aking pagkawasak. Ang utang na loob na palagi nang isinusumbat sa akin ay isang malaking kasinungalingan. Sa sobrang galit, hindi ko napansin na nasa ni Nena ang paso ng halaman. Clang! Tumahimik ang lahat sa loob ng silid. Sino yan? Ang malamig na tanong ni Dante. Nataranta ako. Binuhat ko si Nena at nagtangkang tumakbo patungo sa exit. Pero bago pa man ako makalayo, bumukas ang pinto ng opisina. Teresa? Napahinto ako. Dahan-dahang akong lumingon. Nakatayo si Dante sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging kalmado. Pero ang kanyang mga mata ay kasing talim ng patalim. Sa likod niya, nakita ko sina Borja at Ricardo na mabilis na itinago ang sobre ng pera. Hija, kanina ka pa ba riyan? Tanong ni Dante. Humakbang siya palapit sa akin, isang hakbang na tila isang maninila na sinusokol ang kanyang biktima. Narinig ko ang lahat, Dante. Ang tanging lumabas sa bibig ko, wala na ang takot. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang purong put. Ang pera ko, ang tatay ko, ang lahat. Ang mapagkunwaring ngiti ni Dante ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng isang madilim at nakakatakot na titig. Lumingon siya kay Borja at tumangunang bahagya. Sayang, Teresa. Masyado ko naging matalino sa maling pagkakataon. Sabi ni Dante habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng exit sa likuran ko. Ngayon, hindi lang trabaho at bahay ang mawawala sa'yo. Baka pati ang katahimikan ninyo mag-ina. Napalibutan kami. Si Dante sa harap, si Borja sa gilid at si Ricardo sa likod. Hawak ko ng mahigpit si Nena na nagsimulang umiyak ng malakas. Dante, huwag ang bata. Pakiusap. Bulong ko habang ang aking isip ay mabilis na naghahanap ng paraan para makatakas sa bitag ng mga ahas na ito. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo, Teresa. Ang boses ni Dante ay kasing lamig ng bakal ng baril na tila nakatutok sa aking sikmura. Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay lumalamon sa amin ni Nena.
Sa likod niya, si Borja ay dahan-dahang humahawak sa kanyang baywang, tila handang bumunot ng armas kung gagawa ako ng maling galaw. Wala akong kinuha! Wala akong video! Sigaw ko, habang mahigpit na niyayakap ang umiiyak na si Nena. Hayaan mo na kaming umalis, Dante. Hindi ba sapat na nakuha ninyo ang lahat sa akin? Tumawa ng ngapait si Dante. Teresa, kilala kita. Masyado kang tapat para manahimik lang. Ang problema sa mga taong tapat, sila ang pinakamahirap kontrolin. Lumingon siya kay Ricardo. Kunin mo ang bata. Wag! Pakiusap! Lalong humigpit ang kapit ko kay Nena. Ngunit bago pa man makalapit si Ricardo, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Sir Dante, nandito na po ang mga gwardiya para sa night shift inspection. Sigaw ng isang boses mula sa labas. Sandaling nagkatinginan ng tatlo. Iyon na ang pagkakataon ko. Sa gitna ng kanilang pag-aalinlangan, itinulak ko ng buong lakas ang isang mabigat na stand ng trophy sa direksyon ni Ricardo at mabilis na tumakbo patungo sa fire exit sa gilid ng lounge. Habulin ninyo! Sigaw ni Dante. Binuhat ko si Nena at huling-huling lakas na tinakbo ang hagdanan. Ang bawat baitang ay tila walang katapusan habang naririnig ko ang mabibigat na yabag ng mga lalaking humahabol sa amin. Pagdating sa basement, nakakita ako ng isang bukas na gate kung saan lumalabas ang mga delivery truck. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumigil hanggang sa maramdaman ko ang ulan sa aking muka at ang madilim na kalsada sa ilalim ng aking mga paa. Magdamag kaming naglakad sa ilalim ng ulan, nagtatago sa bawat madilim na kanto tuwing may makikita kaming sasakyan ng pulis. Nang sumikat ang araw, hindi na kami ang Teresa at Nena na punong-puno ng pangarap kahapon. Mukha kaming mga basang sisiw na itinapon ng tadhana. Huminto kami sa tapat ng isang saradong sari-sari store sa ilalim ng tulay. Doon ko napansin na ang maliit na sapatos ni Nena ay sira na. Halos lumabas na ang kanyang mga daliri. Nay, masakit po ang paa ko, bulong ni Nena. Ang kanyang mga labi ay nangingitim sa ginaw. Napakagatlabi ako para pigilan ang aking luha. Inilabas ko ang aking munting kit mula sa bulsa, isang karayom at sinulid na palagi kong dala bilang driver. Doon, sa gitna ng usok ng mga sasakyan at ingay ng lungsod, dahan-dahan kong tinahi ang sapatos ng aking anak. Pasensya na, Nena. Pangako ng nanay pagkatapos nito, hindi ka nalalakad sa ulan. Magkakaroon ka ng pinakamagandang sapatos. Sabi ko habang binubuhol ang huling sinulid. Ayos lang po, Nay. Basta kasama ko po kayo. Sagot niya habang hinahaplos ang pisingi ko. Ang munting kilos na iyon ni Nena ang nagpatibay sa aking loob. Sila ang nagnakaw ng bahay ko, ng pera ko, at ng trabaho ko. Ngunit hinding-hindi nila mananakaw ang pagmamahal ko sa aking anak. Sinubukan kong pumunta sa LTO, Land Transportation Office, ng umagang yon. Umaasang makakakuha ng kopya ng aking lisensya para makapamasada man lang bilang tricycle driver. Ngunit pagdating ko roon, sinalubong ako ng isang katotohanang mas masakit pa sa saksak. Mendoza, Teresa, ipinapaalam ko sa iyo na ang lisensya mo ay permanenteng kinansela, sabi ng opisyal sa counter. Bakit po? Wala naman akong malaking violation. May inihaing reklamo laban sa iyo. Reckless imprudence resulting in serious physical injuries. May pirmado kang waiver na umaamin sa sala mo at may endorsement mula sa pulisya na nagsasabing hazard ka sa kalsada. Hindi ka na pwedeng magmaneho ng kahit anong sasakyan sa buong bansa. Napaupo ako sa semento. Ito ang plano ni Dante. Pinatay niya ang tanging paraan para mabuhay ako ng marangal. Gusto niya akong maging pulube, para wala na akong boses na pwedeng pakinggan. Bumalik ako sa kalsada. Bit-bit ang balitang wala na akong lisensya. Sa gitna ng Quezon City, tiningnan ko ang bawat anino. Alam kong pinapanood nila ako. Alam kong hinihintay nila akong sumuko. Ngunit nagkakamali sila. Kung hindi ako pwedeng magmaneho, maglalakad ako, bulong ko sa sarili. Kung hindi ninyo ako hahayaang mabuhay ng tahimik, guguluhin ko ang inyong mundo. Sinimulan kong balikan ang palengke kung saan nangyari ang aksidente. Nagtanong-tanong ako sa mga batang lansangan at mga tagalinis ng kalsada. Sa simula, takot silang magsalita. Ngunit mang banggitin ko ang pangalan ni Remedios,
Isang matandang nagbebenta ng sampagita ang humila sa akin sa gilid. Huwag kang maingay, Hija. Si Nanay Remedios? Hindi yan nakatira rito. Sa Barangay 121 yan kilala bilang reyna ng kalye. Marami na silang nabiktima na katulad mo, pero walang lumalaban dahil ang protektor nila ay ang mga taong dapat nagpapatupad ng batas. Kinuha ko ang isang maliit na notebook at sinimulang isulat ang lahat. Bawat pangalan, bawat lugar, bawat koneksyon. Kung akala ni Dante ay sapat na ang nakawin ng aking kasalukuyan, hindi niya alam na sisiguraduhin kong wala siyang kinabukasan. Hinanap namin ni Nena ang Barangay 121. Habang naglalakad kami, nakita ko ang isang pamilyar na muka sa isang maruming karinderya. Si Remedios. Wala na ang kanyang duster na butas-butas. Suot niya ay isang makintab na bestida at may gintong kwintas sa leeg. Masaya siyang kumakain habang nagbibilang ng pera. Kinuha ko ang aking cellphone. Ang tanging bagay na hindi nila nakuha dahil itinago ko sa medyas ko kagabi. Sa malayo, dahan-dahan kong kinuha ang unang ebidensya. Ang matandang may bali sa balakang na masayang sumasayaw habang nakikinig sa radyo. Ang laro ay nagsisimula pa lang, Remedios, bulong ko. Ngunit habang nagmamasid ako, may isang itim na van ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba si Ricardo at may ibinulong sa matanda. Biglang tumingin si Remedios sa direksyon ko. "Nena, takbo!" Sigaw ko. "Takbo, Nena! Huwag kang lilingon!" Hinila ko ang kamay ng aking anak at mabilis kaming pumasok sa isang masikip na eskinita. Naririnig ko ang malalakas na yabag ni na Ricardo at ng dalawa pang lalaki sa likuran namin. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa batang halos hindi na makahinga sa kabilang kamay ko. "Yan! Doon sila dumaan! Habulin ninyo!" Sigaw ni Ricardo na umaalingaw-gaw sa pader ng mga barong-barong. Pumasok kami sa isang madilim na lagusan na puno ng mga nakatambak na gulong at basura. Sa dulo nito ay isang mataas na bakod. Wala na kaming madadaanan. Napasandal ako sa malamig na semento, pilit na pinatatahimik ang hikbi ni Nena habang nararamdaman ko ang papalapit na panganib. "Dito! Dito kayo!" Biglang bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng isang dampa. Isang babaeng may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata ang humila sa amin papasok bago pa man makarating ang mga humahabol sa amin. Mabilis niyang isinarado ang trangka at tinatay ang ilaw. Sa loob ng katahimikan, narinig namin ang pagsipa ni na Ricardo sa mga basurang nasa labas. "Nasaan na ang mga yon? Sigurado akong dito sila pumasok," bulyaw ni Ricardo. "Baka lumabas na sa kabilang kalsada, boss. Puntahan natin doon," sagot ng isa pang lalaki. Nang tuluyan ng lumayo ang kanilang mga yabag, dahan-dahang huminga ng malalim ang babaeng tumulong sa amin. Binuhay niya ang isang maliit na bumbilya. Doon ko nakita ang ayos ng kanyang tirahan. Puro mga lumang spare parts ng sasakyan at mga dokumento ang nakakalat. "Sino po kayo? Bakit ninyo kami tinulungan?" Tanong ko habang inaayos ang buhok ni Nena. Tumingin sa akin ang babae ng may halong lungkot at galit. "Ako si Mina. Dati rin akong grab driver bago ako naging basurera rito sa barangay na ito." Nanlaki ang mga mata ko. "Kayo rin po ba?" "Oh, Teresa. Kilala kita. Nakita kita sa balita kanina, ang reckless driver na sumagasa raw sa isang matanda." Putol ni Mina habang naglalabas ng isang lumang album mula sa ilalim ng kanyang higaan. Parehong-pareho ang nangyari sa akin 3 taon na ang nakalilipas. Si Nanay Remedios din ang tumalon sa harap ng kotse ko. Si Borja ang kumuha ng statement ko. At ang kumpanyang pinapasukan ko noon? Kanino pa ba? Kundi sa Velasquez Logistics. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lang pala akin. Isa itong sistema, isang makina na kasamaan na matagal na nilang pinatatakbo. "Bakit hindi kayo lumaban, Mina?" tanong ko. "Lumaban ako, Teresa. Pero pinatay nila ang asawa ko." Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ginawa nilang aksidente sa kalsada ang pagkamatay niya nung magtangka kaming maghain ng demanda. Pagkatapos noon, kinuha nila ang kotse namin, ang bahay namin, lahat. Ngayon, nagtatago na lang ako rito, naghihintay ng pagkakataong makagante pero walang lakas.
Hinalungkat ni Mina ang kanyang album at inilabas ang isang kupas na litrato. Tingnan mo ito. Kinuha ko ang litrato at parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Yon ay kinuha sa isang fiesta sa isang probinsya. Sa gitna ng mahabang hapagkainan, magkakasamang nakaupo sina Dante Velasquez, SPO2 Borja at si Nanay Remedios. Nakangiti sila, nagtatawanan habang may hawak na mga baso ng alak. Sa likod nila, nakita ko si Ricardo na may hawak na litson. Magkakamag-anak sila? Tanong ko sa boses na halos hindi lumalabas. Si Remedios ay hipag ni Borja. Si Dante naman ang nagpopondo sa kanila para makakuha ng mga bagong property na pwedeng i-manage at ibenta kapag na-bankrupt ang mga driver na katulad natin. Paliwanag ni Mina. Isang malaking pamilya ng mga ahas, Teresa. Hinigpitan ko ang hawak sa litrato. Ito ang kulang ko. Ito ang ebidensyo, yung magpapatunay na ang aksidenteng nangyari sa akin ay hindi nagkataon, kundi isagsabwatan ng pamilyang ito. Mina, pakiusap. Tulungan ninyo ako. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Wala na akong lisensya, wala na akong bahay. Pero may video ako ni Remedios na naglalakad ng maayos. Kung pagsasamahin natin ang alam mo at ang lakas ko, matitigil natin sila. Sandaling natahimik si Mina. Tiningnan niya si Nena na mahimbing na nakatulog sa isang gilid, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Isang apoy na matagal nang namatay ang muling sumiklab sa kanyang mga mata. Sige, Teresa. Pagod na akong matakot. Gagawin nating impyerno ang buhay nila. Inabot niya sa akin ang litrato. Simulan natin kay Ricardo. Alam ko kung saan siya nagpupunta gabi-gabi para ipasyal ang perang linakaw nila sa iyo. Ngunit bago pa kami makapagplano, may narinig kaming kaluskos sa bubungan. Isang anino ang dumaan sa maliit na bintana. Nahalap nila tayo! Bulong ni Mina sabay hablot sa isang kalawanging tubong bakal. Huwag kayong maingay, bulong ni Mina habang iginagaya ang kanyang daliri sa labi. Ang kaluskos sa bubungan ay sinundan ng isang mabigat na yabag. Hindi lang isa, kundi 2 tao ang nasa itaas. Dahan-dahang kinuha ni Mina ang isang kalawanging tubong bakal, habang ako naman ay mabilis na niyakap si Nena at itinago sa ilalim ng isang tumpok na mga lumang gulong. Mendoza! Alam naming nandyan ka sa loob. Lumabas ka na kung ayaw mong sunugin namin ang lungga na ito. Sigaw ng isang boses mula sa labas. Kilala ko ang boses na yon. Hindi si Ricardo. Mas malalim, mas mapanira. Yon ay si Borja. Mina, may ibang daan ba? Bulong ko. Itinuro ni Mina ang isang maliit na butas sa sahig na natatakpan ng maruming banig. Diretso yan sa kanal sa ilalim ng tulay. Mabaho, madilim, pero doon kayo makakalabas nang hindi nila nakikita. Paano ka? Ako na ang bahala rito. Sanay na ako sa kanila. Sagot ni Mina nang may matapang na tingin. Dalhin mo ang litrato. Yan ang alas mo. Wala na akong oras para mag-atubili. Binuhat ko si Nena at dahan-dahang bumaba sa butas. Ang amoy ng burak at dumi ay agad na sumalubong sa amin, pero tiniis ko yon. Narinig ko ang pagbagsak ng pinto sa itaas at ang sigawan ni Borja at Mina. Nasaan ang babaeng yon? Bulyaw ni Borja. Anong babae? Nag-iisa lang ako rito. Magnanakaw ba kayo? Sagot ni Mina. Pinilit kong bilisan ang paggapang sa ilalim ng mga barong-barong habang karga si Nena. Ang bawat sentimo ng putik na dumidikit sa aking balat ay tila paalala ng duming kinasasadlakan ko dahil sa kanila. Paglabas namin sa dulo ng kanal, malayo na kami sa dampa ni Mina. Maghapon kaming nagtago sa isang abandonadong bodega malapit sa Riles. Ngunit hindi ako pwedeng manatili lang doon. Kailangan ko ng ebidensya. Kung si Borja ang kanilang protector, kailangan kong huliin sila sa akto na gumagawa ng krimen. Naalala ko ang sinabi ni Mina tungkol kay Ricardo. Gabi-gabi raw ay nasa isang tago at eksklusibong sugalan ito sa dulo ng barangay. Doon niya inuubos ang perang ninanakaw nila. Iniwan ko si Nena sa pangangalaga ng isang matandang bulag na nakatira sa tabi ng bodega. Isog taong alam kong walang koneksyon sa mga ahas na humahabol sa amin. Nena, huwag kang aalis dito. Babalik ang nanay, pangako.
Pumunta ako sa sugalan. Gamit ang isang lumang jacket at sombrero para itago ang aking muka, nag-abang ako sa dilim. Hindi nagtagal. Dumating ang isang makintab na puting SUV. Bumaba si Ricardo, kasama ang dalawang babae, at tawa ng tawang pumasok sa loob. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng sugalan. Inilabas ko ang aking cellphone. Sa loob, nakita ko si Ricardo na naglalabas na makakapal na bundle ng pera. Mga perang may markang Velasquez Logistics pa sa wrapper. Katabi niya si Nanay Remedios na masayang tumataya sa roulette, walang bakas ng sakit sa katawan. Huli kayo! Bulong ko habang pinipindot ang record button. Nakuha ko ang lahat. Ang tawanan nila, ang pagyayabang ni Ricardo na madali lang mauto ang mga driver, at ang pag-amin ni Remedios na, sa susunod, yung van naman ni Dante ang gamitin natin. Ngunit sa sobrang focus ko sa screen, hindi ko napansin ang aninong nasa likod ko. Maganda ba ang palabas, Mendoza? Bago pa ako makalingon, isang malakas na hampas sa aking braso ang nagpabitaw sa aking cellphone. Sumabog ang sakit sa aking balat. Si Borja. Nakatayo siya roon, may hawak na batuta at isang mapanuyang ngiti. Hilig mo talaga makialam, no? Sabi ni Borja habang pinupulot ang cellphone ko. Video? Ebidensya? Akala mo ba ganun kadali kami pabagsakin? Ibalik mo sa akin yan. Magnanakaw kayo. Pulis ka ba talaga o aso ni Dante? Sigaw ko habang pilit na inaagaw ang telpon. Isang malakas na sampal ang nagpabagsak sa akin sa semento. Nalubog ang aking mukha sa putik ng ulan. Dahan-dahang lumapit si Borja, inilabas ang kanyang posas at marahas na hinila ang aking mga kamay sa likuran. Mendoza, Teresa, arestado ka sa kasong harassment at slander laban sa isang kagalang-galang na matanda. Sabi ni Borja habang hinihigpitan ng posas. At ang cellphone na ito, isasama natin sa confiscated items bilang ebidensya ng pag-istok mo. Hindi mo magagawa ito. Maraming nakakita sa inyo. Sino? Ang mga lasing sa loob o ang mga anino sa dilim? Tumawa si Borja. Sa batas, ang salita ko ang katotohanan. At ang katotohanan mo, Teresa, ay mabubura na ngayon. Sa harap ng aking mga mata, kinuha ni Borja ang aking cellphone at itinapon ito sa ilalim ng gulong ng kanyang patrol car. Narinig ko ang malutong na tunog ng pagkabasag ng screen at ng memory card sa loob. Ang tanging pag-asa ko ay naging pira-pirasong bubog sa ilalim ng putik. Dalhin na yan sa presento. Siguraduhin ninyong hindi na yan makakatakas. Utos ni Borja sa kanyang mga tauhan. Habang isinasakay ako sa mobile, nakita ko si Ricardo na lumabas ng sugalan. Kumaway siya sa akin habang hawak ang isang baso ng alak. Paalam, Teresa! Huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa anak mo! Sigaw ni Ricardo. Napatigil ang tibok ng puso ko. Si Nena! Alam nila kung nasaan ang anak ko. Huwag! Huwag ninyo sasaktan ang anak ko! Borja, pakiusap! Pagmamakaawa ko, pero tangi ang tunog ng sirena ang sumagot sa akin. Nakalok ang pinto. Nakaposas ang aking mga kamay. Basag ang aking cellphone at ang anak ko ay nasa panganib. Sa gitna ng dilim ng mobile, naramdaman ko ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng jacket ko, naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Ang lumang litrato na ibinigay ni Mina. Hindi yon nakuha ni Borja. Hindi pa tapos ang laban. Kahit nasa likod ako ng rehas, sisiguraduhin kong ang pamilyang ito ay magkakawatak-watak sa sarili nilang kasakiman. Ang bawat minutong lumilipas sa loob ng rehas ay parang isang taon sa impyerno. Ang amoy ng kalawang, ang iyak ng ibang preso, at ang lamig ng semento ay hindi ko alintana. Ang tanging naririnig ko ay ang boses ni Nena. Ang boses ng anak ko na tumatawag sa akin bago kami paghiwalayin ng tadhana. Nena? Nasaan ka, anak? Bulong ko habang nakasubsob ang mukha sa aking mga palad. Bumukas ang bakal na pinto ng selda. Pumasok si Borja, hindi suot ang kanyang uniforme kundi isang itim na jacket. Wala siyang dalang papel o posas kundi ang kanyang cellphone. Iniharap niya sa akin ang screen. Nanigas ang buong katawan ko. Sa video, nakita ko si Nena na nakaupo sa isang maduming silya sa loob ng isang madilim na bodega. Nakatali ang kanyang mga kamay at may piring ang mga mata. Umiiyak siya,
Ang kanyang maliit na balikat ay nanginginig sa takot. Sa likod niya, nakita ko ang anino ni Ricardo na may hawak na kutsilyo. Hindi para sakta ng bata, kundi para talupan ng isang mansanas. Isang pananakot na mas masakit pa sa sugat. Huwag! Pakiusap, Borja! Ako na lang! Patayin ninyo na ako! Huwag lang ang anak ko! Sigaw ko habang pilit na inaabot ang rehas. Tumahimik ka, Mendoza! Maririnig ka ng ibang pulis! Bulyaw ni Borja sabay lapit ng cellphone sa tenga ko. Isang tawag ang pumasok. Teresa, kumusta ang gabi mo sa kulungan? Ang boses ni Remedios. Ang boses na kanina lang ay nagmamakaawa sa kalsada. Ngayon ay parang isang reyna na nagdedeklara ng hatol. Ibalik mo sa akin si Nena, Remedios. Nakuha niyo na ang pera? Nakuha niyo na ang bahay? Ano pa ang gusto ninyo? Gusto ko ng katahimikan, Teresa. Masyado ka mainga, masyado ka malikot. Ani Remedios, nang may malambing, ngunit nakakangilong tono. Simple lang ang kasunduan. Pakakawalan namin ang anak mo pero kailangan mong pirirmahan ang isang kasulatan na nagsasabing aalis ka na ng Quezon City at hinding-hindi ka na babalik. At ang litrato ibinigay sa iyo ni Mina, ibigay mo kay Borja ngayon din. Paano ko maniniwala na hindi ninyo sasaktan ang anak ko? Wala kang ibang pagpipilian, Teresa. Isang maling galaw mo, isang sumbong sa media, o kahit isang sulyap sa presento, hinding-hindi mo na makikita ang bangkay ng anak mo. Pinatay ang tawag. Tumingin sa akin si Borja na may pagmamalaki. Ano na, Mendoza? Ang oras ay tumatakbo. Gusto mo bang makitang lumaki ang anak mo o gusto mo siyang makita sa loob ng isang maliit na kahon? Nanginig ang aking mga daliri. Dahan-dahan kong inabot ang aking leeg, ngunit wala doon ang aking kwintas. Wala na akong anumang halaga. Maliban sa isang bagay, inangat ko ang aking kaliwang kamay. Ang gintong singsing na ibinigay ng yumaong asawa ko bago siya bawian ng buhay, ito ang huling alaala ng aming pagmamahalan. Ito ang huling proteksyon ko laban sa kawalan ng pag-asa. Sa loob ng maraming taon ng kahirapan, kahit kailan ay hindi ko naisip na ibenta ito, kahit pa wala na kaming makain. Dahan-dahan ko itong hinugot mula sa aking daliri. Parang binabalata ng aking puso habang tinatanggal ko ang huling piraso ng aking danggal. Ito, sabi ko habang iniabot ang singsing kay Borja sa pagitan ng mga rehas. Ito ang pinakamahalagang bagay na meron ako. Kunin mo na ito, pati ang litrato ni Mina. Ilabas mo lang ako rito. Hayaan mo akong makuha ang anak ko. Kinuha ni Borja ang singsing. Sinuri ito sa ilalim ng ilaw at ngumiti ng may kasakiman. Sabi ko na nga ba, bibigay ka rin? Ang mga inang katulad mo, madaling pasunurin kapag anak na ang nakataya. Inilabas ni Borja ang susi at binuksan ng selda. May 15 minuto ka para lumabas sa likod ng presinto. May naghihintay sa iyong tricycle doon. Huwag kang lilingon, huwag kang hihingi ng tulon. Pumunta ka sa lumang tulay ng San Jose. Doon mo makukuha ang anak mo. Lumabas ako ng presinto na parang isang anino. Wala na ang aking singsing, wala na ang aking ebidensya, at wala na ang aking lakas. Ang tanging nagpapatakbo sa akin ay ang pag-asang mayayakap ko muli si Nena. Pagdating ko sa ilalim ng tulay, madilim at tahimik. Tanging ang agos ng maruming tubig ang naririnig ko. Sa dulo ng kalsada nakita ko ang isang maliit na figura na nakaupo sa semento, nakatalikod sa akin. Nena? Nena, anak! Tumakbo ako ng buong bilis at niyakap siya. Ngunit nang humarap siya sa akin, hindi siya nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi ko pa nakita noon. At sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na papel. Nay, sabi nila kapag hindi raw tayo umalis, papatayin nila kayo. Iyak ni Nena. Binuklat ko ang papel. Isang litrato yon ng aming lumang bahay, ang bahay ni Papa. Ngunit may malaking pulang krus na nakaguhit dito at sa ilalim ay may nakasulat na, "Tapos na ang babala, alis." Niyakap ko si Nena ng mahigpit habang humahagulgol sa dilim. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Akala nila ay tinalikuran ko na ang aking laban dahil sa takot. Ngunit habang nararamdaman ko ang pintig ng puso ng anak ko sa aking dibdib, isang bagong uri ng galit ang nabuo sa akin.
Isang galit na hindi na basta-basta mapapatay ng pananakot. Hindi tayo aalis, Nena. Bulong ko sa kanyang tenga. Hindi tayo tatakas. Dahil ang isang inang isinakripisyo na ang lahat para sa kanyang anak, ay wala na ring kinatatakutan. At ang singsing na kinuha ni Borja, sisiguraduhin kong yon ang magiging mitsa ng kanilang pagkawasak. Hinawakan ko ang kamay ni Nena at nagsimulang maglakad palayo sa tulay. Hindi palayo sa lungsod, kundi pabalik sa gitna ng labanan. May isa pa akong alas na hindi nila alam. Isang lihit na itinago ni Papa sa ilalim ng sahig ng aming lumang bahay. At ngayon, oras na para kunin ko yon. Sa loob ng simbahan ng Quiapo, sa gitna ng amoy ng kandila at bulong ng mga deboto, doon ko nahanap ang sandaling katahimikan. Nakatulog na si Nena sa aking kandungan. Pagod ang maliit na katawan sa takot at pagtakbo. Habang nakatingin ako sa mahal na puong Nazareno, hindi ako humihingi ng himala. Humihingi ako ng lakas. Lakas para maging mas masama kaysa sa mga taong pumatay sa aking danggal. Teresa, ikaw nga? Isang pamilyar na boses ang gumising sa aking pag-iisip. Si Kuya Jojo. Isa siyang sikat na vlogger at dating investigative reporter na madalas kong paghatiran ng pagkain noon. Kilala siya sa kanyang segment na Boses ng Bayan, kung saan tinutulungan niya ang mga maliliit na tao laban sa mga abusado. Kuya Jojo, pakiusap, tulungan ninyo ako. Bulong ko. Dinala kami ni Kuya Jojo sa isang tago niyang studio. Doon ko isinalaysay ang lahat, mula sa paglundag ni Remedios, sa pagtataksyon ni Dante, hanggang sa pangingikil ni Borja. Ipinakita ko rin ang letratong ibinigay ni Mina na lihim kong kinunan ng kopya gamit ang cellphone ni Mina bago ito makuha ni Borja. Mabigat ito, Teresa. Isang sindikato ang kinalaban mo. Seryosong sabi ni Jojo habang tinitingnan ang mga dokumento. Pero sa social media, ang katotohanan ay parang apoy. Kapag nagsimulang magliyab, walang makakapipil. Hindi sapat ang video lang, Kuya Jojo. Alam nilang bawat galaw ko. Kailangan ko silang makuha sa isang pagkakataon na hindi sila makakatanggi. Sabi ko habang inilalabas ang lumang susi ng bahay ni Papa. May kailangan ako makuha sa bahay namin. Isang bagay na itinago ni Papa bago siya mamatay. Isang lihim na ikinakatakot ni Dante. Noong gabing iyon, habang nagdiriwang sina Ricardo at Remedios sa loob ng aming dating bahay, dahan-dahan akong pumasok sa likurang pinto. Alam ko ang bawat awang at bawat lagutok ng sahig. Habang naririnig ko ang malakas na musika at tawanan nila sa sala, gumapang ako patungo sa silid ni Papa. Sa ilalim ng malaking aparador, binuksan ko ang isang lihim na siwang sa sahig. Doon, nahanap ko ang isang maliit na metal box. Sa loob nito ay hindi ginto o pera, kundi ang orihinal na titulo ng lupa at isang sulat kamay na kasunduan sa pagitan ng aking ama at ni Dante Velasquez nung nagsisimula pa lang ang kumpanya. Nanginig ang aking kamay nang mabasa ko ang nilalaman. Ang kalahati ng Velasquez Logistics ay pagmamay-ari pala ni Papa. Ipinagkatiwala niya ang lahat kay Dante at ang pagkakarimata ng bahay ay isang malaking peke. Ninakaw ni Dante ang kumpanya at ang bahay mula sa aking ama habang ito ay nasa banig ng karamdaman. Kaya pala gusto mo akong burahin, Dante? Bulong ko sa dilim. Ngunit bago ako makalabas, bumukas ang ilaw ng silid. Ang hilig mo talagang bumalik sa pinanggalingan mo, no? Nakatayo sa pinto si Ricardo. May hawak na bote ng beer at isang mapanuyang ngiti. Ngunit hindi ako natakot. Dahan-dahan akong tumayo, hawak ang metal box sa aking dibdib. Ricardo, alam mo ba kung ano ang hawak ko? Tanong ko ng may malamig na boses. Ito ang mapapatunay na ang lahat ng luho ninyo, ang sasakyang minamaneho mo, ang alak na iniinom mo, at ang bahay na ito, ay ninakaw lang ninyo sa pamilya ko. Tumawa si Ricardo at sumigaw para tawagin ang kanyang mga tauhan. Dante! Borja! Nandito ang daga! Mabilis akong tumakbo patungo sa bintana at tumalon sa bubungan ng kapitbahay. Narinig ko ang mga putok ng baril ni Borja, pero hindi ako huminto. Tumalon ako sa isang truck ng basura na nagkataong dumadaan. Ang parehong duming itinuring nila sa akin ang naging ligtas kong kanlungan. Pagbalik ko kay Kuya Jojo, hingal na hingal ako pero may tagumpay sa aking mga mata. May plano na ako, Kuya Jojo.
Alam ko na kung saan nila itinatago ang perang nilalaban nila mula sa mga biktima nilang driver. Saan? Sa lumang bodega sa Pier 4. Doon sila magkikita-kita bukas ng gabi para hatiin ang huling shipment ng nakaw na pera at pirirmahan ang bentahan ng bahay ko sa isang dayuhang buyer. Paliwanag ko. At doon ko sila tatapusin. Inilabas ni Kuya Jojo ang kanyang mga high-tech na camera at hidden microphones. Handa ka na ba, Teresa? Kapag nagsimula na ang livestream, wala nang balikan ito. Pwedeng manganib ang buhay ninyo. Tiningnan ko ang titulo ng lupa at ang pangalan ng aking ama. Naalala ko ang bawat patak ng pawis ko sa kalsada at ang bawat iyak ni Nena sa dilim. Handa na ako, Kuya Jojo. Bukas, ipakikita natin sa buong mundo kung paano gumuguho ang kaharian ng mga Hudas. Hinalungkat ko ang aking bulsa at kinuha ang galing sa metal box. Isang lumang litra, to ni Papa, nakarga ako noong bata pa ako sa harap ng bahay na ito. Para sa iyo ito, Papa. Para sa iyo, Nena. Ang gabi bago ang huling paghuhukom ay kasing tahimik ng libingan. Sa maliit na silid sa studio ni Kuya Jojo, hindi ako mapakali. Nakalatag sa mesa ang mga kagamitang magsisilbing sandata ko. Mga maliliit na spy camera na kasing laki lamang ng butones, isang high-gain microphone, at ang brown envelope na naging mitsa ng lahat ng aking paghihirap. Teresa, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Jojo habang tinitingnan ng monitor. Kapag pumasok ka sa bodega na yon, mag-isa ka lang. Ang mga camera na ito ay mapapakita sa amin ng lahat, pero hindi ka namin maililigtas kung bigla silang bumunot ng baril. Hinigpitan ko ang hawak sa envelope. Kuya Jojo, 10 taon akong nagmaneho sa kalsadang puno ng panganib. Sanay na ako sa takot. Pero ang makitang ninanakawan ng anak ko ng kinabukasan, yon ang hindi ko kayang tiisin. Binuksan ko ang envelope sa harap niya. Sa loob niyon, sa halip na tunay na pera, ay mga bundle ng Hell Bank notes, mga pirang papel para sa patay, na may patong nga iilang totoong 100 piso sa ibabaw. Lilinglangin natin sila sa sarili nilang laro, bulong ko. Ang kasakiman nila ang hihila sa kanila pababa. Isinuot ko ang isang manipis na vest sa ilalim ng aking jacket kung saan nakatago ang main camera. Pagkatapos, kinuha ko ang paboritong gasyapo na laruan ni Nena, isang maliit na figurin na laging dala ng anak ko. Nilagyan ko ito ng maliit na transmitter. Nena? Anak? Lumapit ako sa aking anak na noon ay mahimbing na natutulog sa sofa ni Jojo. Hinaplos ko ang kanyang pisingi. Bukas, pagising mo, hindi na tayo kailangang magtago. Babalik na tayo sa bahay ni Lolo. Eksaktong 10:00 ng gabi, tumunog ang aking lumang cellphone. Isang unregistered number. Teresa, alam ko nakuha mo ang box sa bahay. Ang boses ni Dante mahinahon pero may halong banta. Masyado kang malikot. Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin? Nasa akin ang lahat, Dante. Ang titulo, ang kasunduan ninyo ni Papa, at ang ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya. Sagot ko, pilit na pinatatatag ang aking boses. Kung gusto mo makuha ito at manahimik ako, magkita tayo sa Pier 4, sa lumang bodega ng kargamento, 2:00 ng madaling araw. Bakit doon? At bakit ako maniniwala sa'yo? Dahil alam kong kailangan mo ang mga dokumentong ito bago mo pirirmahan ang bentahan ng kumpanya sa mga dayuhan bukas ng umaga. Sagot ko. At dalhin mo ang 500,000 ko. 1 piso na kulang, asahan mong bukas na bukas ay nasa lahat ng news outlet ang muka mo. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Dante sa kabilang linya. Matapang ka na talaga, Teresa. Sige, magkita tayo. Pero tandaan mo, huwag kang gagawa ng anumang katangahan kung gusto mo pang makitang humihinga ang anak mo. Pagbaba ng telepono, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Lumingon ako kay Jojo. Nakaset ng lahat. Ang link para sa livestream ay ibibigay natin sa mga kasamahan mong vlogger at sa mga dating driver na nabiktima nila, sabi ni Jojo. Teresa, oras na para ipakita sa kanila na hindi lahat ng inaabuso ay nananatiling nakayuko. Lumabas ako sa studio ni Jojo, bitbit ang envelope at ang metal box ni Papa. Sa labas, bumubuhos ang mahinang ulan, tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman. Sumakay ako sa isang lumang jeepney patungo sa Pier 4. Habang umaandar ang jeep,
Tinitingnan ko ang aking mga palad. Maraming kalyo, maraming sugat mula sa trabaho. Ngunit na yung gabi, ang mga kamay na ito ay hindi nahahawak ng manibela para sa ibang tao. Hahawakan ko ang sarili kong tadhana. Papa, gabayan ninyo po ako. Bulong ko sa hangin. Pagdating ko sa madilim at masukal na paligid ng Pier 4, nakita ko na ang itim na SUV ni Dante na nakaparada sa tapat ng abandonadong bodega. Ang ilaw ng sasakyan ay tila mga mata ng isang halimaw na naghihintay sa dilim. Sa di kalayuan, nakita ko si Borja na nakasandal sa pader, may hawak na sigaril, at nakasukbit ang baril sa bayang. Naroon din si Ricardo, na tila hindi mapakali, pabalik-balik sa paglalakad habang hawak ang isang suitcase. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko ang isang maliit na switch sa loob ng aking bulsa. Kuya Jojo, live na tayo! Bulong ko sa aking nakatagong mic. Ang huling laban ay magsisimula na. Ang bawat hakbang ko sa loob ng madilim na bodega ng Pier 4 ay tila paglalakad sa sarili kong libingan. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng gasolina. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakatayo ang tatlong hudas ng buhay ko. Si Dante, si Borja, at si Ricardo. Eksaktong 2:00, maaga kayata, Teresa, sabi ni Dante, habang dahan-dahang hinihitit ang kanyang mamahaling sigarilyo. Nasaan ang pera ko? Tanong ko. Ipinakita ko ang metal box ni Papa. Nandito ang lahat ng dokumentong wawasak sa iyo, Dante. Ang pirma ni Papa na nagpapatunay na kalahati ng Velasquez Logistics ay sa amin. Isang tawag ko lang sa mga investor na kamiting mo bukas. Tapos na ang karera mo. Tumawa ng malakas si Ricardo. Matapang ang daga. Officer Borja, baka gusto mo nang tapusin ang dula-dulaang ito? Humakbang si Borja palapit, hawak ang kanyang baril. Ibigay mo na ang box, Teresa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sandali! Pigil ko sa kanila. Bago ang lahat, gusto ko munang malaman. Borja? Ricardo? Alam niyo ba kung magkano talaga ang makukuha ni Dante sa bentahan ng kumpanya bukas? 100 milyong piso. At magkano ang ibibigay niya sa inyo? Barya lang, di ba? Isang pirasong bahay na ninakaw niyo rin sa akin? Napatigil si Ricardo. Lumingon siya kay Dante. 100 milyon? Ang sabi mo sa amin, Dante, 10 milyon lang ang kabuuan ng deal. Huwag kang makinig sa babaeng yan. Nagsisinungaling siya. Bulyaw ni Dante. Pero nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang no. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ko sabay bukas ng metal box. Inilabas ko ang kasunduan. Nandito ang tunay na halaga ng kumpanya. Dante, niloko mo ang tatay ko at ngayon, niloloko mo rin ang sarili mo mga aso. Ayup ka, Dante! Sigaw ni Ricardo. Ang kasakiman na nagbuklod sa kanila ay siya rin magwawatak sa kanila. Kaya pala gusto mong iligpit ang babaeng ito agad para hindi namin malaman ng totoo. Magtrabaho muna kayo bago kayo magreklamo, sigaw ni Dante. Kunin niyo ang box! Sa gitna ng kanilang pagtatalo, inihagis ko ang brown envelope sa sahig sa gitna nilang tatlo. Ayon ang pera, kunin niyo na lahat, pero ibalik niyo sa akin ang dangga ng pamilya ko. Dahil sa silakbo ng kasakiman, sabay-sabay silang sumunggab sa envelope. Pinulit ni Ricardo ang papel. Ngunit sa halip na asul na 500 piso, ang bumulaga sa kanila ay ang makukulay na Hell Bank notes. Perang papel para sa patay. Ano ito? Perang papel para sa patay? Sigaw ni Borja. Doon ako ngumiti. Isang niting puno ng pait at tagumpay. Bagay sa inyo yan, dahil patay na ang mga konsensya ninyo. Linuloko mo kami? Susugod sana si Borja nang ituro ko ang aking jacket. Huwag kayong kikilos! Sigaw ko. Tumingin kayo sa taas! Tumingin kayo sa paligid ninyo! Biglang nagliwanag ang bodega mula sa mga flash ng mga cellphone sa labas ng bintana. Inilabas ni Kuya Jojo ang kanyang boses sa megaphone mula sa labas. Dante Velasquez, SPO2 Borja, Ricardo Di Mano, kasalukuyan kayong pinapanood ng mahigit 200,000 tao sa Facebook at YouTube Live. Sigaw ni Jojo. Narinig ng buong Pilipinas ang pag-amin ninyo sa pagnanakaw sa kumpanya, sa pag-setup sa mga driver at sa pananakot sa isang ina. Namutla si Dante.
Nabitawan ni Borja ang kanyang baril habang nakatingin sa camera na nakatago sa aking botones. Ang mukha ni Ricardo ay puno ng takot habang nakikita ang mga komento sa screen na bumabaha ng galit. Hindi, hindi ito maaari, bulong ni Dante. Maari, Dante, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Akala nyo dahil mahirap lang ako, wala na akong boses. Akala nyo dahil driver lang ako, pwede nyo na akong sagasaan. Pero mayong gabi, ang buong sambayanan ang saksi sa kabulukan ninyo. Papatayin kita! Sigaw ni Ricardo sabay hugot ng kutsilyo. Pero bago pa siya makalapit, umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa labas. Hindi ang mga tauhan ni Borja, kundi ang mga operatiba mula sa Camp Crime na tinawagan ni Kuya Jojo. Bitawan ang sandata! Itaas ang mga kamay! Sigaw ng mga pulis na mabilis na pumasok sa bodega. Nakaluhod sina Dante, Borja at Ricardo sa maduming sahig. Ang mga perang papel para sa patay ay nagkalat sa paligid nila. Isag simbolo ng kanilang siningil na karma. Lumapit ako kay Borja at kinuha ang singsing ng asawa ko na nasa bulsa niya. Isinuot ko itong muli sa aking daliri. Pagkatapos, tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Dante. Ang bahay ni Papa. Babalik sa amin. At ikaw, Dante, mabubulok ka sa kulungang gawa sa sarili mong kasinungalingan. Habang pinalalabas sila ng mga pulis na may mga posas, lumabas ako ng bodega. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa malayo, nakita ko si Kuya Jojo na kasama si Nena. Nanay! Sigaw ni Nena habang tumatakbo patungo sa akin. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Sa gitna ng liwanag ng mga patrol car, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi dahil nakuha ko ang pera, kundi dahil nabawi ko ang pinakamahalagang bagay na sinubok nilang sirain. Ang aming dignidad. Ang bawat sirena ng pulis na umuunggal sa paligid ng Pier 4 ay tila isang musikang nagtatapos sa mahabang bangungot ng aking buhay. Habang hinihigpitan ko ang yakap kay Nena, pinanood ko ang pagbagsak ng mga taong akala ko ay hindi matitinag. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Sigaw ni Dante habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng dalawang operatiba. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno na ng alikabok at dumi ng bodega. Ang kanyang tie, na simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay gulo-gulo at tila isang lubid na sumasakal sa kanya. Kilala ka namin, Dante Velasquez, sabi ng hepe ng mga pulis na dumating. Kilala ka bilang utak ng Oplan aksidente at ang magnanakaw ng kumpanya ng mga Mendoza. Marami kaming nahanap na dokumento sa opisina mo kanina lang. Salamat sa impormasyon ng mga dating tauhan mo na naglakas loob na rin magsalita. Lumingon si Dante sa akin. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Teresa, akala mo ba itapos na ito? May mga abogado ako. Lalabas ako rito at sisiguraduhin ko magsisisi ka. Hindi na, Dante. Malamig kong sagot. Ang mga abogadong sinasabi mo, sila na mismo ang nagbigay ng mga ebiden. Siya laban sa iyo para hindi sila masama sa paglubog mo. Sa mundong itinayo mo sa pagtataksil, huwag kang magulat kung ikaw rin ay pagtataksilan. Sa kabilang bahagi, si Borja ay nakayuko. Ang kanyang tsapa ay marahas na tinanggal ng kanyang sariling mga kasamahan. Borja, ikaw ang kahihiyan ng aming uniforme, sabi ng hepe. Hindi ka lang matatanggal sa serbisyo. Sisiguraduhin naming sa loob ng kulungan ang bagsak mo, kung saan ang mga taong ipinakulong mo ng walang sala ang sasalubong sa iyo. Napatingin ako sa sahig, kung saan nagkalat ang mga perang papel para sa patay. Isang malakas na hangin mula sa dagat ang humihip na nagpalipad sa mga held banknotes sa mukha ni Ricardo. Ang pera ko! Hagulgol ni Ricardo habang pilit na pinupulot ang mga peking papel. Dante, sabi mo totoong pera ito. Sabi mo secured ang deal. Tumahimik ka, gago? Bulyaw ni Dante. Kung hindi dahil sa katangahan ninyo ni Remedios, hindi tayo magkakabuking-buking. Doon ko nakita ang tunay na karma ng mga Judas. Hindi lang ito ang pagkakakulong. Ito ang katotohanan kahit sa kanilang huling sandali ng kalayaan, ang tanging mahalaga sa kanila ay ang pera at ang paninisi sa isa't isa. Walang pagsisisi, walang hihingi ng tawad. Tanging ang bulok nilang pagkatao ang lumalabas. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa buong bansa. Delivery driver,
Pinabagsak ang isang malaking sindikato ng pangingikil, ang headline sa lahat ng pahayagan. Ang video ni Kuya Jojo ay umabot na sa milyon-milyong views. Ang hashtag na Justice for Teresa ay naging simbolo ng laban ng mga maliliit na manggagawa. Kasama ang mga pulis, pinuntahan namin ang Barangay 121 para isagawa ang huling pag-aresto. Sa loob ng isang maayos na bahay na binili gamit ang perang ninakaw sa akin, nahanap namin si Nanay Remedios. Nakahiga siya sa sofa, may hawak na pamaypay at tila isang reyna. Nang makita niya ang mga pulis at ako, bigla siyang humawak sa kanyang balakang at umarte na tila nasasaktan. Aray! Ang binti ko! Officer, itong babaeng ito, gusto na naman akong saktan! Sigaw ni Remedios. Lumapit ako sa kanya, hindi na may takot, kundi may dalang katotohanan. Remedios, tapos na ang dula-dulaan. Nakita ng buong mundo ang video mo sa sugalan habang sumasayaw ka. Nakita rin nila ang pag-amin ni Dante at Ricardo. Napatigil ang natanda. Ang kanyang mukhang maamo ay biglang naging mapait at madilim. Ano pakialam ko? Matanda na ako. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Maaring matanda ka na, pero ang krimen ay walang pinipiling edad, sabi ng pulis. Dahil sa pakikipagsabwatan mo sa sindikato at sa pag-set up sa mahigit 10 driver, may warrant of arrest kami para sa iyo. Habang inaalalayan siya palabas, na yon ay tunay na nanghihina dahil sa takot, nakita ko ang mga kapitbahay na dati ay kumukutya sa akin. Ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkahiya. Ang reyna ng kalye ay isa na lamang bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Isang linggo ang lumipas. Sa tulong ng mga ebiden, yang nahanap sa metal box ni Papa, at ang suporta ng mga legal experts na nagbuluntaryong tumulong pagkatapos mapanood ang livestream, mabilis na naresolba ang kaso ng aming ari-arian. Nakatayo ako sa tapat ng opisina ng Registry of Deeds. Hawak ko ang isang bagong dokumento. Ang orihinal na titulo ng lupa, na ngayon ay malinis na at nakapangalan na sa akin. Teresa Mendoza. Nay, babalik na po ba tayo sa bahay ni Lolo? Tanong ni Nena habang hawak ang isang ice cream cone na binili ko para sa kanya. Oo anak, babalik na tayo sa tunay nating tahanan, sagot ko. Bago kami umalis, dumaan muna ako sa kulungan para sa isang huling pakikipagtagpo. Hiniling ni Dante na makausap ako. Nakatayo kami sa magkabilang panig ng makapal na salamin. Wala na ang kintab na kanyang buhok, wala na ang kanyang mamahaling relo. Mukha na siyang isang taong matagal ng patay sa loob. Teresa, pakiusap. Yurong mo ang ibang demanda, bulong ni Dante. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng natitira kong pera. Huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. May pamilya rin ako. Tinitigan ko siya ng matagal. Naalala ko ang ulan, ang putit, ang posas at ang iyak ni Nena sa bodega. Naalala ko ang 10 taon ng aking buhay na kinuha niya ng walang pakundangan. Dante, ang pamilya mo ay may pera pa para mabuhay ng marangal kung gugustuhin nila. Pero ang pamilya ko? Pinagkaitan mo kami ng kahit munting pag-asa. Sabi ko sa boses na walang halong galit, tanging katotohanan lang. Hindi ako ang nagpakulong sa'yo. Ang sarili mong kasakiman ang nagtayo ng mga pader na ito sa paligid mo. Ang kapatawaran ay ibinibigay ng Diyos. Pero ang hustisya ay ibinibigay ng batas. At ngayong araw, ang batas ang mananaig. Tumalikod ako at hindi na lumingon muli. Naririnig ko ang kanyang pagsigaw at paghampas sa salamin, pero hindi na yon abot ang aking pandinig. Habang naglalakad ako palabas ng presinto, sinalubong ako ni Mina at ng iba pang mga driver na naging biktima ni Dante. Nagyakapan kaming lahat. Hindi lang ito tagumpay ko. Tagumpay ito ng bawat taong minsan ang inapi at binaliwala. Salamat, Teresa. Dahil sa'yo, muli kami nakahinga ng maluwag, sabi ni Mina. Mumiti ako. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang bigat sa aking dibdib ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang bagong lakas. Tayong lahat ang gumawa nito, Mina. Tayong mga driver, alam natin kung paano ang tamang daan. At kahit gaano kahaba ang biyahe, ang mahalaga ay nakarating tayo sa tamang destinasyon. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang init. Hindi yung nakakapaso na nararanasan ko sa kalsada araw-araw,
kundi isang init na yumayakap sa aking buong pagkatao. Nakatayo kami ni Nena sa tapat ng gate ng aming lumang bahay. Ang pintura nito ay medyo kupas na, at ang mga halaman sa garden ni Papa ay tuyot na. Pero sa aking mga mata, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Nay, heto na po ang susi, sabi ni Nena habang iniabot sa akin ang lumang susi na itinago ko sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang aking kamay habang ipinapasok ko ang susi sa kandado. Clack! Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang huling hininga ng relief. Pagpasok namin, sinalubong kami ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Pero para sa akin, amoy iyon ng kalayaan. Nilinis namin ang bawat sulok ng bahay. Tinanggal namin ang mga bakas ni na Ricardo at Remedios, ang mga bote ng alak, ang mga maruruming gamit, at ang masamang enerhiyang iniwan nila. Bawat punas ko sa bintana ay tila pagbubura sa bawat saksak ng pait na idinulot nila sa akin. Pagdating ng hapon, inilabas ko ang metal box ni Papa. Kinuha ko ang kanyang lumang litrato, ang litratong nakangiti siya habang karga ako nung bata pa ako sa tapat mismo ng pintong ito. Ipinatong ko ito sa gitna ng altar. Papa, nandito na po kami. Nabawi na po namin ang tahanan ninyo. Blong ko habang nagtitirik ng kandila. Hindi na po tayo muling palalayasin. Ang bawat sentimo ng pawis ninyo ay hindi na muling mananakaw ng sinuman. Lumapit si Nena sa akin at humalik sa aking kamay bilang tanda ng pagmamano. Salamat po, Nanay. Dahil po sa inyo, may bahay na ulit tayo. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Dahil sa atin, anak. Dahil sa pagmamahal mo, nahanap ng nanay ang lakas na lumaban. Methodist, habang papalubog ang araw, naupo ako sa tumba-tumba ni Papa sa beranda. Pinapanood ko si Nena na naglalaro sa bakuran, malayang tumatakbo ng walang takot na baka may humabol sa amin. Sa kalsada, nakita ko ang pagdaan ng isang delivery van na katulad ng minamaneho ko noon. Napanggiti ako. Hindi na ako babalik sa Velasquez Logistics. Sa tulong ni Kuya Jojo at ng mga bagong investor na nakuha namin mula sa mga biktima ni Dante, itatayo namin ang Mendoza Express, isang kumpanya ng transportasyon na pagmamay-ari ng mga driver mismo. Isang kumpanya, ang pundasyon ay katapatan at katarungan. Hindi naging madali ang biyahe. Maraming lubak, maraming bitag, at maraming pagkakatao. Ang gusto ko nang itigil ang makina at sumuko na lang. Pero natutunan ko na ang buhay ay parang pagmamaneho sa madilim na kalsada. Maaring hindi mo kita ang dulo, pero hanggat hawak mo ang manibela ng iyong sarible danggal, makakarating ka sa iyong destinasyon. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin. Minsan, kailangan mo itong ipaglaban ng buong lakas, dumaan sa putik, at mawala ng lahat bago mo makuha ang tunay na mahalaga. Tumingin ako sa aking singsing na kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Nabawi ko ang aking pera. Nabawi ko ang aking bahay. Pero ang pinakamahalagang nabawi ko ay ang aking sarili. Hindi na ako si Teresa na biktima. Ako si Teresa Mendoza, ang babaeng driver na nagnakawan ng pangarap pero bumangon para bawiin ang buong mundo. Nay! Tara na po sa loob! Luto na po ang hapunan! Sigaw ni Nena mula sa kusina. Sandali lang anak, paparating na. Tumayo ako mula sa tumba-tumba at huling tiningnan ang kalsada. Wala na ang mga anino ni na Dante, Borja at Remedios. Ang tanging natira ay ang liwanag ng isang bagong simula. Pumasok ako sa loob ng bahay at isinarado ang pinto. Ngayong gabi at sa lahat ng susunod na gabi, payapa kaming matutulog. Dahil sa wakas, ang biyahe ay natapos na. Kami ay nasa tahanan na.